So supposedly mga tanghaling tapat Sa ating pagbabalik sa mga sementeryo ay may isang panibagong kwentong tiyak kikilabutan ka. Kung papaano tinapos ng isang binata ang kanyang hininga sa isang liblib at payak na sementeryong ito. Bakit kaya niya winakasan ang kanyang sariling buhay? Gagi yung kinuwento mo kanina. Di ba yung nakita ka mo siya umiikot na? Lakad na ako. Oh my gosh. At sa ikalawang episode naman ay ano ang nakakaawang sinapit ng isang ginang mula sa isang mabangis na kalabaw. Sino ang may pananagutan sa malagim na araw na nangyari sa kanya? So kikwento ko lang sa inyo yung mismong dahilan kung bakit time po na nagiinuman daw sila, isa sa kainuman niya ang tumegi sa kanya dahil dun sa na-discover nila. Isa ito sa kinatatakutang sementeryo dito po sa Bohol. Mga sabi-sabi dito, kaya raw bumubusi na madalas ang mga dumadaan ng mga sasakyan at bihira lang ding daanan ng tao ang lugar na ito, ang daanan na ito, dahil nga dito sa nakikita nyo sa aking likuran ng mga nakahilerang patay. Yung mga yumao na ito na sinasabi nga di umano na nagpaparamdam at hindi matahimik. Mas dito ka naman, ikakat ko na yun. A few moments later. So ito mga master, padilim pa lang naman din. At ito na po yung mismong pinakadulong bahagi ng sementeryo kung saan niya po tinapos yung kanyang sarili. So yan, kitang-kita nyo naman guys, no? Itong sementeryo napaka liblib. Isa ito sa medyo creepy. Yan, makikita po ninyo, magubat po talaga. Ay! Ano yan? Ay! Ay! Kaki. Ay! Ahas ba yan? Taga. Kinabahan naman ako. Gagi, baka buntot ng ahas yan, ha? Tingnan mo nga, dong. Nakarecord agad ako ng 3 kalampag na nanggaling sa bubong. Inisip ko na lang na ito ay isang daga o anumang hayop o pusa. Pero kung titignan nyo ang sementeryo, parang talagang wala na pumupunta rito dahil nga sa itsura nito na parang walang naglilinis o nag-aayos man lang. Ay, dadaan dyan. May daan ba dyan? Ang bigat na. Ang aga-aga pa. So ito mga master, located po ito somewhere in Bohol. Oo. Oh. Tabi-tabi po. Namatay po siya ng June 2022. For sure, may mga magko-comment dyan sasabihin, ang dami namang naririnig ditong vlogger na to, ang dami nare-record ditong vlogger na to. Hindi ko po kasi naririnig yan pag nandyan kami. Most of all. At kung ano man yung na-record, yun lang talaga. Hindi ever tayo nagpapatong ng mga video, ng mga sounds, o ng kung ano-ano pang effects, para lang sabihin totoo yung vlog natin. Kayo na yung bahalang makiramdam, o kayo din yung nagpapatunay na talagang nakaka-record tayo dyan. Pero that time, hindi ko narinig na may kumalabog. Pero naka-record naman tayo ng kumalabog. Kasi usap-usapan, may mga naririnig daw dyan sa sementeryo na yan na parang nagdi-disco. Yung alam mo yung parang nagbabanda, mga master. Diretso lang dong. Alam nyo ba mga master na kung dito siya tinapos ang buhay niya, dito din siya inilibing. Ayon doon sa mga kwento. At konti lang din daw yung nakapaglibing. Medyo nagulat nga ako dito sa napansin ko na ito na parang nakatayong bata. Pero nung nakita ko ito, wala naman ako naramdamang kilabot. Kaya patuloy pa rin ang aking exploration. Saan dyan? Grabe ang creepy, no? No, warning po may kinalaman po ito sa mga mga tinatapos po yung sarili nila. Ay, ito! Ito ba? Oo, dyan. Dyan.
Ano puno ito? Tugas? Ay, oo nga guys, oh. Grabe. Subukan natin mag-paranormal investigation. Subukan natin. Puntod ng bata, oh. May mga gamit pa. Dito lang. Ito ba mismo talaga? Mababa lang. Parang pinutulan, no? Sinabit, no? It's either dito or dito. So, ito na guys. Meron po ba kaming ibang kasama dito? Tanong lang po. Pwede nyo pong gamitin tong hawak kong cellphone or yung hawak kong device kung nandito pa po ba yung diwa na naiwan. Kasi nga guys, na kapag may umiikot. Hala. Gagi yung kinuwento mo kanina. Di ba yung nakita ka mo siya umiikot na? Yung matigas na, di ba? Ano po ba yung sumasakit yung tiyan ko doon? Ano po ba ang pakay nyo at hindi pa rin po kayo nakakawala kung sakali nandyan po kayo? Iba talaga guys yung pakiramdam. Ang sakit. Oh my gosh. Tama. I'm close. Dito lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Humihingi siya ng tulong guys. Humihingi siya ng tulong. Grabing kinikilabutan ako guys. Ang paka-responsive ng ano natin. Nasaan po ba kayo? Nandito po ba kayo o may something kayong gustong sabihin? Lalaki ba 'yon? So itago natin siya sa pangalang Jacob na lang guys. Susubukan natin ulit. Hintay tayo, tignan natin. Gamitin niyo po yung cellphone kung meron pa po dito natitirang diwa. Dadal. Ang manika daw? May manika ba dito? So, eto po, iniiwanan po namin ng dasal bilang respeto po ang lugar na ito. Lahat. Wag. Gagi, wag daw. At ipinagpapasa Diyos po ang lahat ng mga negativity na Gagi, kinikilabutan na ako. Napaka-responsive guys, sa taas daw. Sa taas daw. Kinikilabutan ako. Madugo? Madugo daw, madugo. Iniiwanan po namin yung mga negativity ngayon dito. Pasensya na po kung meron man kaming nagambala. At ipinapanalangin po namin ang respeto dito po sa lugar at hindi po sa kung anumang masamang elemento na nandito. So, yun po. In Jesus' name, Amen. So na guys, paakyat na kami. Dito po siya inilibing banda rito. Puntahan kasi namin to kaninang maliwaliwanag pa. Kaibigan ka ba? Are you a friend? Lord, ito siya. O hindi ko na po ipapakita ng buo. Madugang. Kanina niya pa sinasabi yung mga master, ito raw ay laging pinapagalitan ng kanyang mga magulang, especially ng kanyang nanay, binubungangaan daw po. Then umiikot nga, nakita na nakahang. O hindi natin kasi ano po sa YouTube eh. So ang nangyari, nakita nga lang daw na nawawala na daw ito ng isang buong araw at hindi na nga raw umuwi. Nakita na lang daw na may dumalaw daw dito ng hapon. So, supposedly, mga tanghaling tapat.
Taas ka na. Hindi ito para sa iyo. Hindi ito para sa'yo. Ayaw niya nang pinag-uusapan siya. So yung mga master, paniwalaan pa rin natin ang sinasabi na ang mga taong namatay, talagang wala na po yung ano. Kaya lang, may mga something na ginagamit po yung iba na sinasabi nga nila ng mga evil spirit upang linlangin po ang tao. Paniwalain na, Ano ka nakarating dito? sorry po, nai-interrupt ako, paano raw ako nakarating dito. Naglakad tanga. Charot. Seance. So yun, ito ay masasabi pa rin natin na hindi 100% legit, hindi 100% working, pero malaki ang tsansa dahil itong ay ginagamit ng mga sikat na mga vlogger sa ibang bansa, lalo na po sa pagdating sa paranormal. At abangan ninyo, mas sa susunod, makakatulong sa atin, makaipon. Huwag nyo pong sarang skip yung ads para makatulong din sa atin na makabili na rin tayo ng another set ng paranormal ginagamit po ng mga karamihan sa mga equipment sa paggugusan. Kasi yun ang mga kwento lang guys na ano ko lang din na nakuha ko. Ngayon, yung nanay daw yung talagang lagi siyang pinag-iinitan, ganun, parang natatalo yata sa scatter ba yon? Yung sa ano mo tawag doon? Sa sugal? O yung parang scatter. Ngayon, ang mga master, ang ginawa, inutusan daw magugas ng pinggan. So, lagi raw nag-ML ito at lagi nga sinasabi na maglinis ka, magugas ka at yun. Tapos parang nagkim-kim ng sama ng loob. Itong mga master, wag yung pong gagayahin yung ginawa niya. Lalong-lalo na po sa mga millennials dyan, mga let's say mga Gen Z. Kasi ito ay napakabata pa mga master. Biruin mo. Gulat ako. Nakita na lang siya rito sa sementeryo na matigas. Matigas na. Matigas na. Oh. Yes daw. Nakita na siya rito sa sementeryo. Guys, I hope you enjoy this video. Paki-like po at paki-share bilang suporta. Pagka ganitong ano, tara na tayo'y nagpupunta sa mga lugar sarili nila. I want to live daw. Ano, yung sabi mo, sumakay dito yung, ito naman yung part guys ng ano, sumakay daw dito yung ano, pasahero mo. Anong oras yun? Mga alas 7. Saan part na yung nakita? Doon sa baba. Sa baba. Oo, ngayon, nung binaba mo na siya, anong nangyari? Tapos inaantay ko na yung bayad niya. Wala na pala yung sakay ko. Naglalakad na malayo na. Gano'ng kakatagal nag-aantay ng bayad? 5 minutos. 5 minutes na. Pero hindi mo siya napansin na bumaba. Hindi. Nagtingin mo na doon siya sa malayo. Baka nakalimutan niya yung bayad. Pero ang creepy kasi dito guys eh. Meron ako nakitang babae dito oh. May pinakatakabriga. Kilala nyo to? Oh? Ano kinamatay niya? Siya sa motor. Ang ganda-ganda niya, no? Pinanganak po siya noong 2001, pumanaw po noong 2019 dahil nga raw po sa isang malagim na disgrasya sa motor. Rest in peace po sa'yo. 2019, hindi pa ako nagpa-vlog niyan. Nag-chat. Nag-chat? Sino? Ha? Paano? Yung namatay na yun. Patay na siya? Nag-chat. Paano siya nakapag-chat? Ay, grabe. Seryoso? Baka may gumagamit ng account. Hindi, paano ang pagkaka-chat ang ginawa? Gumagano lang, kamusta? Ano nga musta? OMG. Ang creepy na. Pero ano, na-check nila na wala na yung FB. Nandiyan pa. Naka-on, ano pa rin, ginagamit pa rin. Na-hack, ganon? Hindi ako nag-reply. Nag-chat sa'yo. Dami kami sinat yun. Marami kayong sinat niya. Oh my gosh, baka hindi na siya yun. Siyempre hindi naman makakapag-chat yung ano. So ito na guys, sa huling pagkakataon, meron pa tayong pupuntahan ditong isang puntod naman. Parang ang sarap magluto ng ano ganito oh. Kaya nang nasa nicho eh. Ay oo, ang daming ano. Puntod ng sinasabing di umano. Hindi siya aswang pero ang ginawa niya parang nakakapangilabot eh. Bawal po kasi natin ipakita yung detalye naman ito guys. So umano, tara, masa na kayo?
Okay, kwento ko lang sa inyo yung mismong dahilan kung bakit siya So, ito mga master, hindi ko na po masyado ipapakita puntod. Baka po kasi maano tayo ng kanyang kamag-anak or ano. Nung time po na nagiinuman daw sila, mayroon daw itong inihandang pampatanggal ng ano, 'di ba? Pagka nagiinuman, minsan pagka sobrang sa hangover, init na sabaw. Ang ginawa pala nito, guys, isa sa kainuman niya ang tumegi sa kanya dahil doon sa discover nila. Yung time na yon na umiinom daw sila, yung alam mo yung yung noodles, hindi ko na pa sasabihin kung anong brand. Isang brand ng noodles na sikat na pag nilalaga mo instant noodles para masarap, higup ka na sabon, nilalagyan pa ng itlog. Pero to alam mo nilagay nila, guys, nilagay niya nitong lalaking to. Yung niya na barkada ng barkada niya. Yung mismong tenga inihalo po doon sa instant noodles. Pasintabi po Ngayon, nung kumakain na sila, bakit daw iba yung lasa? Ang sarap-sarap daw, ganun. Pagtingin nila, guys, nakalutang yung tenga nung, meron tenga doon, nakita doon sa may, nakami sa instant noodle. Nawala doon, lasing nilang lahat. Dito po siya inilibing, dito po sa somewhere in Samar. Isa ito sa story, kaya nga po talagang lumipad pa ako, pumunta lang dito, hindi lang po para mag-update sa inyo ng mga informasyon. Totoong nangyari po talaga, at nandito po yung kanyang puntod. Yung mga detalye ng puntod na ito, pero ito po talaga yung puntod ng isang tinegi po ng mga kanyang kainuman dahil nga po sa ginawa niyang paglalagay ng tenga sa iniinom nila. Ba't may aso dyan? Ay, mamalikmata ako, gagi. Akala ko may asong puti. Oo. Akala ko may asong puting lalapit Anino lang siguro. Mamalikmata lang ako. So, ito yung isang unang puntod na binanggit lang sa akin ngayon ni Jomar na relatives nyo. Anong nangyari sa kanya? Na sabi yung sa kalabaw? Oo. Sinungay. Ay, Sinungay ng kalabaw. sinungo siya ng kalabaw. Tapos anong narinig nyo? May boses ako narinig. Na-record yun. Dito sa labas. Parang umiyak. Hindi nyo narinig? May bagyo pa kasi, guys. Tignan nyo naman yung puno ng saging o bumuwal na. May bagyo po kasi ngayon So, subukan natin mag-paranormal investigation dito sa puntod. Ito si Nanay Rosalia. 1948 siya pinanganak at sinasabing namatay nga dahil nga raw po sa kalabaw nitong 2022. Kawawa naman si Nanay. Nakita siya agad. Nakahingi ba siya ng tulong? Oo, kaya maraming tao sa may merkado. Sa palengke? Yung kalabaw kasi nakatakas. Alam, mamalengke si Nanay ng time na yan. Ng hapon. Umaga. After lunch. Tapos, nung nasa palengke na siya, meron daw nakawalang kalabaw. Pinanagutan naman siya ng may-ari ng kalabaw. Nga naman, bakit daw? Yung sabi ng may-ari ng kalabaw, Oo. Aksidente? hindi nila Hindi. Hayop nila yun Hindi kakakain na sana yun. Dahil nasa palengke na yung kalabaw, kakatayin na, naibenta na. Hindi nasa palengke. Hindi nila dito sa kabilang barangay. Kaya nakasarubong nga na. Oo. Kawawa naman. Na kasi yung kalabaw na yun, parang Matanda na. tapos, siyempre, pag kinakatay ang kalabaw, parang nagagalit pa yun. Nagwa-wild. Nagwa-wild. Yun lang. Ibig sabihin nakaschedule. Kanina pa may umiiyak, no? Malilit na boses naririnig ko Kinikilabutan ako sa sementeryong to. So, na-interrupt po kasi kami, guys. Kanina pa sila tingin doon sa daan kasi may nakakarinig po kami ng Pakita mo nga doon. Dapat may ilaw. Yan po, parang may mga boses po Yung na yung kalabaw, nakita nang napinsala na si Nanay, anong nangyari? May mga tumulong naman. Tapos saan siya nadali? Bakit siya na Ay, sa singit. Ay, naku po, maraming nerves dito, guys delikado pag natawa. Dahil naubusan siya ng dugo, ganun. Condolence po. Pagdating sa ospital, wala na. Ano ginagawa niya? Nasa gilid lang siya ng daan, gano'n, naglalakad. Ay, sino may pananagutan dapat nun? Sa tingin nyo, guys, comment below Sa tingin nyo, sinong dapat may pananagutan nun? Kasi, hindi po makatarungan yung nangyari kay Nanay. Kasi kung ako man
Meron akong lola, meron akong magulang na ganun. Subukan natin gamitin tong ano. Hindi ako papayag na walang ano sa kanya. Hi, this is RJ. Meron po bang ano presence dito? Gamitin nyo po ito. Pwede nyo pong paggalawin ito hanggang number 3. Kasi hindi po siya hindi talaga pinanagutan ng ano. Kasi guys, mapapansin nyo po rito kay nanay, December 31 po siya namamalengke that time, 2022. So mag New Year po, kinabukasan New Year na. So sino kasama ni nanay that time nung namamalengke siya? Marami ng tao dun kasi ano yun eh, parang linggo kasi. Sadyang napakasakit kung iisipin natin na mawalan tayo ng mahal sa buhay sa ganung paraan. Ang aking hiling ay makamit ni nanay ang hustisya para sa kanya, maging ito ay sinasadya o hindi. Dahil ang ating mga kapabayaan ang nagdadala sa atin sa mga ganitong pangyayari. Kahit hindi natin ito ginusto, ay meron tayong pananagutan. May you rest in peace, Nanay Rosalita. Guys, nagtatapos na yung ating 2 episode. Nagpapasalamat po ako dahil in advance, marireach na po natin ng 1 million subscriber. Kasi almost every day, 2,000 to 3,000 po yung ating bagong subscriber. Welcome na welcome po sa lahat po ng mga sumuporta, mga bagong taga-subaybay. Syempre, yung mga OFW nating mga taga-suporta at yung mga solid masters natin dyan na mula noon hanggang ngayon, 3 taon na tayong magkakasama at marireach na po natin ang 1 milyong taga-suporta. Mag-like lang kayo, mag-share, mag-subscribe para po ma-update kayo sa mga panibago nating video. Yung gaya nito at meron pa itong mga susunod pa na mga kakaibang story, mga totoong storya na nangyari po sa bawat lugar na ating ginagalaan sa buong Pilipinas. So yan, congratulations to us in advance. Thank you and mabuhay po tayong lahat mga master. So happy talaga. Wala na akong masabi kasi yun talaga yung actually hindi ako masyadong na-expect na marireach natin to, pero abangan nyo yung ating Christmas vlog para po sa mga giveaways natin. Oo, stay put lang kayo, abangan ninyo baka first October 20 mag-upload tayo ng panibagong video na regarding naman or related sa mga pamasko, sa mga walang sawang sumusuporta sa atin.